Ano ang mga palatandaan bago bumalik ang Panginoong Yesus? Mula sa Marcos 13 verse 4, binanggit ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mga palatandaan. Ang sabi niya, maraming darating at gagamitin ang kanyang pangalan. Sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Now, pag sinabi natin Kristo, ang ibig sabihin nun, the Anointed One, the Messiah, the tagapagligtas. Okay? At maraming dumating after Jesus Christ na kung saan sinabi nila, kami ang tagapagligtas. Merong isang Hudyo na parang panahon na yun ng mga rebelde na nagpakitang gilas at sinabi niya, ako ang tagapagligtas ng mga Hudyo kontra sa Roman Empire. No, parang ganon. They claimed that they were Christ. They were the Savior or Messiah. At ililigaw nila ang marami, magkakaroon ng malawakang balita patungkol sa digmaan. Eto na. And we are very familiar with this kasi noon pa man naririnig natin. Even siguro marami sa inyo yung mga bagong Kristiyano pa. 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago na there are rumors of wars. These are yung mga palatandaan, no? Maglalaban ang mga bansa at mga kaharian. Nations against nations, kingdoms against kingdoms. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. There are calamities, catastrophes like earthquake, no? And other hindi taong may gawa, kundi ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa nun. Kakaroon ng lindol, tagutom, dapat mangyari ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. No? Sabi ng Panginoon, it will happen, but it is not yet the final. Ika nga. May mga darakpin, ito pa yung mangyayari, no? Palatandaan. May mga darakpin at masasakdal sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hagupitin sila sa mga sinagoga at dadalhin sa mga hari at gobernador nang dahil sa pagsunod kay Kristo. Okay, sino yung alam natin ng mga character in the Bible na hinarap sa Sanhedrin, hinarap sa gobernador, at sila ay namatay? Okay, remember Stephen, one of the deacons? Yeah, he was stoned to death because of his faith. Ganon din si Pablo. No, nung siya ay na-convert na, nagkaroon siya ng missionary journey. He was talking to King Agrippa, kay Ananias the priest, at sila ay mga nakulong, Peter and John. Si Paul and Silas, they were incarcerated, they were imprisoned because of their faith. And it happened, no? Ngunit kailangan maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita. Ito yung sinabi ng Panginoon. Even though there will be chaos, catastrophe, meron tagutom, hindi dapat huminto ang paghahayag ng mabuting balita. Kasi that's the mission of the Son of Man. At yun ang pinapaalala niya sa mga mananampalataya na dapat huwag kalimutan. No? In verse 12, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid, kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang wakas ang siyang maliligtas. Now, that's a big challenge. Kailangan maging matatag tayo pagdating ng panahon. Kung sakaling abutan mo, Elder Rene, yung ganito, yung gera, lindol, tagutom, no? Kung sakaling abutan mo, siguro mga 90 anyos ka na, no? Ang tanong, sino sa atin ang matatag pagdating ng malaking pagsubok? Yung mga pinagdadaanan natin ngayon cannot be compared to what will happen in the future na sinasabi ng Panginoon. No? Yung sa atin, minsan sa pagkain lang, nagre-reklamo na.
Diba? Nagsasawa na sa ulam. Other theologians believe that the heavens would be filled with the Shekinah glory of God that is closer to the truth. No? Yung Shekinah glory, ito yung parang liwanag o halo na nakikita yung kalwalatian ng Diyos. Kaya lang minsan nakikita natin sa mga TV ngayon, sa mga YouTube, pinakikita si Jesus Christ nandun, may mga angel, no? Okay? Ayan ang siyensa na ginagamit. Pero the Bible has already revealed that na huwag maniniwala. Why? Na si Jesus Christ daw yon. Of course not. Pero the truth is, anong tanda? Hindi ito ang paglitaw ng malaking krus sa lapap o ng malaking liwanag na ipapadala ng Panginoon. The sign is appearance of the Lord Jesus Christ Himself in the clouds above the earth. Physically, visibly, we will see the Lord Jesus Christ face to face at ng buong mundo. With that in mind, let's take a moment to consider how Jesus will come and what His coming will be like. Okay. Una, He will come in splendor. He will come in the clouds with glory. No? Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, yung kalwalatian ay makikita. Okay. Nung dumating si Jesus Christ, He was like a lamb. Kaya nga tawag sa Kanya sa Old Testament, the suffering servant. Saan ka nakakita na tagapagligtas, pero very weak. Kaya hindi siya matanggap ng mga Hudyo Kasi bakit namatay? Kung siya ang Diyos, kung siya ang tagapagligtas, bakit nangyari ito? Pero sa kanyang muling pagbabalik, in the clouds of glory, ang pababalik niya ay kakaiba na. He will be the judge of the living and the dead.